Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Kasama po sa mga nabanggit na intensyon kanina, nais ko rin i-alay ang misang ito para kay Amelia Esteban, na aking foster mother sa mission sa Nueva Ecija. Siya po ay nag-celebrate ng birthday ngayon, at para sa kaluluwa ni Henry Regalado. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa mga biyaya ng pagdiriwang na ito. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa-nawa tayo ng ating mahabaging Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan nyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa nyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan? Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay nyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya.
Nagnitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin. Nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mariin ang pagpapaalaala sa atin ng Panginoong Hesus, ang pagtalima sa Diyos, the necessity of obedience to our God. Jesus is talking to us, obedience to God. Ito rin po ang mensahe sa atin ng ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, kung saan si Pedro ay nagpatotoo at kanyang sinabi sa harap ng mga Sanhedrin, mga pinuno ng simbahan. Sabi niya, ang Diyos lamang ang dapat naming sundin, hindi ang mga tao. We must obey God rather than man. But our faith teaches us that we also have to obey all legitimate authority. Just like the government, for example, the Constitution. Sabi pa nga, ang isang mabuting Kristiyano ay dapat isang mabuting mamamayang Pilipino.
But if this authority goes against the law of God, if this authority promotes evil, injustice, graft, and corruption, then it ceases to be legitimate. It may sometimes be necessary for a Christian to defy this authority in order to fulfill his conscience. Kaya nga po ito yung mga patotoo ng ating mga martyrs, ng ating mga banal. And this is what every Christian should also be ready to do. Alam niyo po ang salitang obedience o pagtalima sa ating Diyos. Ang obedience ay galing sa salitang Latin, ob, which means near, and audio, which means to hear or to listen. In other words, galing po siya sa Latin word na obedire, which means to hearken or to listen. So, hearing and listening in this context is obedience. Dapat marunong tayo munang makinig upang tayo'y tumalima. Ang pagtalima sa Diyos ay siyang nagsisimula sa ating pakikinig sa Kanya, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating pakikinig sa Kanyang mensahe sa tuwing tayo'y nag-celebrate ng mga banal na Eucharistia. Sa isang pakikinig na nagmumula sa isang malalim na ugnayan natin sa Diyos. Mga kapatid, may isa pa tayong virtue o ugali na malapit sa ating mga Pinoy that is also related to obedience or to listening. Ito po ay salitang pakiramdam. Pakiramdam is a very powerful Filipino word or virtue. Madalas po itong binabanggit sa aming mga pare na mga nakababatang miyembro ng ating mga simbahan, ng mga youth sector. Madalas, hindi lang kayo mga pare, pati yung mga leaders ng ating parokya, ang ating mga laiko, sasabihan ng mga kabataan, para naman po kasi kayong hindi marunong makinig. Naalala ko yung prosesong ginawa natin noong meron tayong synodality, di ba? Synod on synodality. Mahalagang component nito ang pakikinig. At isa talaga ito sa realidad na pinakita sa atin ng mga kabataan. Minsan we shy away from the church, from what is religious, because sometimes yung mga leaders ay hindi marunong makinig. Ito po ang madalas kong naririnig sa mga kabataan natin tuwing ako'y nag-facilitate ng kanilang mga recollections, especially sa mga annual retreats ng mga estudyante. Madalas sasabihin nila, hindi po kasi kami naintindihan ng aming mga magulang, hindi po sila nakikinig, pati rin po minsan sa simbahan, hindi rin po kami napakikinggan. Madalas ang ginagamit nilang word ngayon ay invalidation. Madalas po kasing nai-invalidate ang aming mga sinasabi, ang aming mga pakiramdam. And we are quick to label this as generation gap. Babanggitin natin, oo, hindi tayo nagkakaintindihan kasi may gap talaga ang mga Gen Z, ang mga Alpha, may mga millennial, tsaka mga forgetnials, na gano'n. And this generation gap is true. Then, when we try to accept the very existence of this, kung tayo po ay natututong tanggapin ito at pangalanan ito, palagay ko, dito nagsisimula na ayusin ang gap na ito. One needs to listen to the other who started to talk. One ought to listen in order to understand. When we listen, we narrow this gap. When we listen, we restore trusts. When we listen, we heal what is broken. When we listen, we learn to cry, for we now understand. When we listen, we found ourselves in silence. And when we listen, we started to obey with all our heart, with all our minds, soul, and spirit.
Hindi nga ba ang makinig ang unang utos ng Diyos? If you remember, in the book of Exodus, nung binigay ang 10 utos ng Diyos, anong unang-unang binanggit ni Yahweh? Shema, Israel. Listen, O Israel. Love the Lord your God with all your mind, with all your soul. But before loving God, there was this prerequisite to obey, and that is to listen. Shema, Israel. Listen, O Israel. Ang ating salmong tugunan reminds us of this. The Lord hears the cry of the poor. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. And using this as standard to measure our Christian discipleship, we are told and asked to listen. Listen to God, listen to God in the poor. For God hears the cry of the poor. And as we listen to their cries, we also listen to their fears and their anxieties. As we listen to the cries of the vulnerable, the cries of the poor, we listen to their aspirations and hope. Sa gitna ng ating pakikinig sa kanila, gaano man ito kakalat, gaano man ito walang maayos na balangkas, listening to the poor's experiences are also listening to their resilience and defeat. Hindi po madali ito. Ako man din ay nag-i-struggle pa kahit nasabihin nating 13 years na po akong pare. Each time I listen, I am always confronted with my limitation. Each time I'm in silence, in meditation, I am always confronted with discomforts and personal issues. Each time I attempt at listening, I often found myself enduring anxieties and facing my fears. At sa tuwing ganito po ang aking nararamdaman, at maging kayo din, hayaan po nating ang mismong salita ni Jesus sa ating ebanghelyo po ngayon ang siyang magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Sabi niya, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ito yung kanyang pangako. At sa tuwing nag-celebrate tayo ng Pasko ng pagkabuhay, the Easter candle is not just a symbol of Easter season, but it's always a reminder na kung tayo'y nakikinig at tumatalima sa Diyos, sa anak ng Diyos, na nag-alay ng sarili, tayo'y magkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapagod na makinig at tumalima sa Diyos. Sapagkat sa ating pakikinig, nagsisimula po ang ating paghahanap. Sa ating pakikinig, nakatatagpo tayo ng sagot. Sa ating pakikinig, mas nababalangkas natin ang ating mga panalangin. At sa ating pakikinig, nabubuo natin ang tunay na pagtalima. At sa ating pakikinig, umuusbong ang isang makabuluhang paglilingkod at mas napapanday natin ang pag-aalay ng ating sarili sa Diyos, sa bayan, at sa ating kapwa. Makapanalig sa tuwing tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. At sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan na nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa ilang sandali po na ating katahimikan, ipanalangin din po natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ama, mamuhay bilang isang tao, bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga ipinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tumubos sa lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at linihay. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, at lahat pong naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit ang mga pinagdarasal po namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, bilang isang sambayan ng pinagbuklod ng Diyos, dumulog tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan,
upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain po kayo ng ating mahabaging Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pang ating pagmisa ang misa, mayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus